Yo, what's up mga kabobo? So, for today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-apply dito sa South Korea. So, marami pa rin mga nagtanong kung paano mag-apply at magkano yung sahod. Siyempre, unahin natin yung sahod. So, yung sahod dito guys, sa South Korea is nasa 85,000 yung basic salary. Kapag wala kang overtime, 85,000. May kaltas pa yun ng insurance. Pero siguro may malinis sa'yo dun sa nasa 70,000 pesos. Kasi yung 2 million won basic salary nasa 85,000 pesos yun. Kapag may overtime ka, malaki. Kagandahan lang dito is medyo marami ding mga libre ba. Maswertihan mo yung mga kampaning libre. May libreng pabahay, libre accommodation. So, tapos na tayo dun sa sahod. Pag nag-apply ka dito sa South Korea ay walang agency. Hindi ka dumadaan ng agency. Government to government. Gagawin mo lang is mag-aral ka ng Korean language. Ang pinakamaganda, ganito gawin nyo. Kung kayo may nasa abroad ngayon na gusto mo mag-apply sa South Korea, ngayon pa lang mag self study ka na. Kasi every year isang beses lang magpa-exam yan. Kung may exam, wag pa-register kung kaya mo mag-register mag-isa kahit nasa abroad ka. Kasi ay passport lang naman saka picture, no. So kung kaya mo mag-register mag-isa, tapos nakapag-register ka, pwede ka nang umuwi mag-exam. So yun lang, para hindi masayang yung pag-abroad mo. Hindi pa mag-exam ka pa naman, bumagsak ka, at least babalik ka, ganun yung diskarte kapag nag-apply ka sa South Korea. Kasi pag nag-exam ka, nakapasa ka, maghintay ka pa ng employer. So ikaw na may nasa Pinas lang, maganda talaga pag nag-aral ka talaga sa KLC, Korean Language Center. Kasi may assessment yun, ma-assess ka nila, lalo na sa pag-register ng exam. Tapos matuto ka ng Korean language. Isang buwan lang po yung pag-aaral nun. Tapos isang buwan na yun, mag self study ka na lang. Pagkatapos nung isang review ka na lang, review hanggang sa magkaroon ng exam. So yun yung technique dun, na mag-aral ka lang ng mag-aral. Yun lang yung puhunan mo para ka makapag South Korea. Kasi walang agency dito, hindi ka dumadaan sa mga agency na may mga tulad ng Japan na may trade test ng welding kung ikaw ay welder. Dito wala. Bali, kahit wala kang experience, pwede ka mag-apply kahit wala kang experience. Basta may ipasa mo yung exam, panigurado employer na lang yung kulang sa'yo. Hintay ka na lang seleksyon ng employer. So yun, maganda, di ba? Saka yung sahod, okay naman siya, kasi medyo malaki naman. Kaya sa mga gusto mag-apply, simulan nyo na ngayon pa lang kayo mag self study. Magsimula kayo. Mayroon akong link sa mga mag self study, may link ako. Kung gusto nyo mahingi, message lang kayo sa akin. May link ako na for self study, yung book 1, book 2, yan, may link ako dyan na pwede kayo mag self study mula sa letters, numbers, para marunong kayong bumasa. Tapos sa mga vocabulary, yan, memorize marami yan. So kapag na marami kayong vocabulary na alam, tapos saka kayo mag-aral sa mga KLC, madali na lang sa inyo, parang easy na lang sa inyo yan. So yun, share ko lang sa inyo, kasi marami parang hindi nakaalam kung paano mag-apply, kung ano daw yung agency. Wala pong agency. Ang unang hanapin nyo lang ganung mga Korean Language Center, mga KLC, tulad ng MMCE, Jologs. Depende po sa lugar nyo. Yung sa Mindanao naman, sa Pagadian City, mayroong Kiyon, sa Kiyon Korean Language sa may Pagadian City. Yan. Tapos yung mga MMCE, marami ang sa branch, saka Jologs maraming. Tapos may Gokchi International, Lingual Talk sa Cavite, marami din po silang branch. So maraming pagpilian na KLC, Korean Language Center, na pwede kayo mag-aral. May bayad po yun, pero 1 month lang yung pag-aaral nun. Depende po sa inyo kung mag-aral kayo hindi. Kasi kung hindi naman, pwede po kayo mag self study, kasi pwede naman kayo mag exam kahit di kayo nag-aral sa KLC.
ano lang naman ang KLC, may assessment, saka matuto kayo, may nagtuturo sa inyo. Pero self study, sarili mo lang talaga, ikaw lang yung mag-aaral, ikaw yung nag-translate dun kung ano ibig sabihin. So kung mag self study kayo, pwede kayong gumamit dun sa Papago apps at saka yung EPS topic apps hanggang sa pag natututo kayo magbasa, para kahit walang nagturo sa inyo, makaintindi kayo kung ano ibig sabihin nun. So yun lang. So sa mga gustong mag-apply, na gusto ng mga reviewer, message lang kayo sa akin. Tapos yun lang. So maraming salamat. Ngayon ay wala akong overtime, so sa sunod kong video gusto kong gumawa ng mga tips kung paano may pass ng exam, kasi sa ngayon ay nag-aaral ako ngayon ng Korean language dito sa Korea. So ito yung libro sa KIP. So yun, maraming salamat sa inyo guys, at sa mga hindi pa naka-subscribe sa akin, baka naman, para sa sunod kong video gaganahan ako. So maraming salamat.